Bago tayo magumpisa sa ating istorya, sandali muna kitang babatiin. Kung naririnig mo ito ngayon, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood. Masarap kasing malaman kung saan sulok ng bansa o ng mundo tayo magkasamang sumusubaybay sa isang kwentong puno ng sakit, tapang at pag-asa. At ngayon, heto na ang ating istorya. Hindi marangya ang simula ng buhay ni Salem May Vergara. Lumaki siya sa isang makitid na kalsada sa Lucena, sa lumang bahay na pinagtagpi-tagpi na lamang ang bubong sa sobrang dami ng tagas kapag umuulan. Bata pa lamang siya, alam na niya ang tunog ng hirap, ang kalansing ng baryang pinagkakasya ng kanyang ina sa palengke, ang pag-ubo nito sa madaling araw, at ang mahina ngunit pilit na buntong hininga tuwing hindi sapat ang perang naiuwi nila para sa isang buong linggo. Maaga niyang naulila sa ama. Ang natira sa kanya ay isang inang, si Lucita, na mabait ngunit sakitin, at isang pangakong binitiwan niya sa sarili habang nakatayo sa harap ng puntod ng ama. Hindi siya papayag na habang buhay silang apak-apakan ng kahirapan. Kaya habang ang ibang dalaga sa edad niya ay abala sa mga lakad, pangliligaw at simpleng pangarap, si Salem May ay nag-aaral sa umaga at nagtitinda ng kakanin sa hapon. Kapag may libreng oras, naglalaba siya para sa kapitbahay. Kapag may dagdag na lakas, tumutulong siya sa maliit na karinderya ni Aling Bebang sa tapat ng terminal. "May, magpahinga ka naman," madalas sabihin ng kanyang ina habang pinagmamasdan siyang nagsasampay ng damit sa gabi. "Baka magkasakit ka niyan." Ngunit ngingidi lamang si Salem May habang pinipiga ang basang kumot. "Mas okay na to, Nay. Basta makita ko lang na nakakakain ka ng tama, hindi ako napapagod." Hindi kagandahang artista si Salem May sa panlabas na anyo, pero may kakaiba siyang ganda na mas tumatagal kapag mas matagal mo siyang tinitignan. Maamo ang kanyang mukha, malinaw ang kutis, at tahimik ang kanyang mga matang sanay sa pagod ngunit hindi nawawalan ng bait. Hindi rin siya palakwento tungkol sa sariling paghihirap. Sa halip, mas madalas pa nga siyang makitang tumutulong sa iba. Kapag may matandang nahihirapang tumawid, siya ang unang sasalo. Kapag may batang umiiyak sa gilid ng tindahan, siya ang unang magtatanong kung nasaan ang nanay nito. Dahil doon, kilala siya sa lugar nila bilang Salem na maaasahan. Dumating sa buhay niya si Nazir Tadeo Aragon sa paraang hindi niya inaasahan. Hindi iyon ang tipo ng pagtatagpong madalas makita sa pelikula. Walang nahulog na bag, walang bumagsak na ulan habang iisa ang payong, at wala ring mala prinsipeng pagpapakilala. Ang unang pagkikita nila ay sa isang maliit na butika malapit sa ospital kung saan regular na nagpapagamot ang ina ni Salem May. Noon ay nagmamadali si Salem May dahil inaatake ng hika ang kanyang ina at kulang ang hawak niyang pera. Habang nanginginig ang kamay niya sa pagbibilang ng mga barya, napansin siya ng isang lalaking tahimik na nakapila sa likod niya. Hindi ito naka-Amerikana o may kasamang bodyguard. Nakasimpleng polo lamang ito at mukhang pagod din. "Kulang pa po ng 300, sabi ng kahera. Nayuko si Salem May at halos kumikit sa hiya. "Pwede po bang kunin ko muna itong kalahati? Babalikan ko na lang po bukas yung iba." Bago pa makasagot ang kahera, may kamay na nag-abot ng pera sa gilid niya. "Ako na muna," sabi ng lalaki. Agad na umiling si Salem May. "Ay, wag po, nakakahiya naman, hindi ko po kayo kilala." Ngumiti ang lalaki. Hindi iyon ngiting mayabang o maporma, simple lamang. "Mas nakakahiya naman kung uuwi kayong kulang ang gamot. Bayaran mo na lang ako kapag may extra ka." Hindi niya alam kung bakit, pero sa paraan ng pagsasalita ng lalaki, naramdaman niyang wala itong kapalit na hinihingi. Kaya tinanggap niya ang tulong. Nang makalabas sila ng butika, saka lamang siya nagpasalamat ng maayos. "Maraming salamat po. Babalikan ko po talaga kayo. Sabihin niyo lang po kung saan ko kayo pwedeng hanapin." "Nazir," tugon nito. "Nazir Aragon." "Salem May po." Magandang pangalan. Bagay sa tahimik mong muka. Paliling siya ni Salem May. "Hindi po ako tahimik. Kapag kinakailangan, marunong din akong lumaban." Bahagyang natawa si Nazir.
Mas maganda, maraming tahimik pero hindi lahat matapang. Hindi inakala ni Salem May na doon magsisimula ang isang unti-unting pagbabago sa buhay niya. Nagkita silang muli sa ospital, pagkatapos sa butika, at kaulanan ay sa maliit na karinderya ni Aling Bebang kung saan minsan ay nagkukusa ng kumain si Nazir tuwing galing sa Maynila. Noon lamang ninalaman ni Salem May na may kaya pala ang lalaki. Hindi lang may kaya, kundi pilikot. Kundi napakayaman. Ang pamilya Aragon ay may mga apartment, paupahan at lupang minana sa Batangas at Quezon. May mga negosyo rin silang nakapangalan sa magkakapatid. Ngulit sa kabila ng yaman, hindi iyon ang ipinakita ni Nazir sa kanya. Sa bawat pag-uusap nila, mas nakikilala niya ang lalaking nasa likod ng apelido. Mahina ang katawan nito, madalas itong mapagod, minsan ay namumutla sa gitna ng kwentuhan. Pero napakalambing nitong magsalita sa mga ordinaryong tao. Binabati nito ang gwardya sa ospital, kinukumusta ang nagtitunda ng lugaw sa kanto, at hindi nahihiyang maupo sa bangko sa harap ng plaza para lamang makinig sa mga kwento ni Salim May tungkol sa buhay nila. Hindi kita maintindihan, minsang biro ni Salim May habang magkatapat silang umiinom ng kapeng barako sa karinderiya. Mayaman ka, pero parang wala kang arte. Sumandal si Nazir at tumingin sa kanya. Kasi alam ko ang pakiramdam ng maraming tao sa paligid mo, pero wala ka namang mapagkatiwalaan. Naku, ang lalim naman nun. Totoo, bahagya itong natahimik. Sa bahay namin, lahat may gustong makuha. Bihira yung may gustong magbigay. Naging malapit sila sa isa't isa sa loob ng maraming buwan. Hindi minadali ni Nazir ang panliligaw. Wala itong mga pasabog, pero palaging nariyan. Noong naospital ng malubha si Lucita, si Nazir ang unang naghanap ng doktor. Noong bumagsak sa pagod si Salim May habang naglalaba, si Nazir ang nagdala ng lugaw at gamot sa bahay nila. Noong minsang binagyo ang Lucena at natuklap ang kalahati ng bubong nila, tahimik na nagpadala si Nazir ng mga yero at karpintero nang hindi ipinaparamdam na naaawa siya. "Nahihiya na ako sa'yo," sabi ni Salim May minsan na nakaupo sila sa harap ng bagong ayos na bahay. "Huwag kang mahiya," sagot ni Nazir. "Mas gusto kong tumulong sa'yo kaysa gumastos sa mga bagay na hindi ko naman kailangan." "Bakit ako?" Hindi agad sumagot si Nazir. Tinitigan muna niya ang bakuran, ang mga basang dahon ng gumamela at ang mahinang ilaw na lumalabas sa bintana nila. "Dahil ikaw ang unang taong tumingin sa akin na parang tao lang ako, hindi bilang Nazir, hindi bilang may pera, hindi bilang susi sa isang komportableng buhay." Doon unang kumabog ng kakaiba ang dibdib ni Salim May. Nang ligawan siya ni Nazir ng pormal, hindi siya agad pumayag, hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil natatakot siya. Alam niyang magkaiba ang mundo nila. Alam niyang ang mga tulad niya ay madalas hindi tinatanggap sa mga pamilyang mayaman. Ngunit si Lucita mismo ang nagsabi sa kanya isang gabi habang magkatabi silang nakahiga sa banig. "Anak, hindi masamang tumanggap ng pagmamahal kung totoo. Hindi lahat ng mayaman masama at hindi lahat ng mahirap dapat manatiling takot." Makalipas ang ilang buwan, naging magkasintahan sila. At hindi nagtagal, nagpakasal din sila sa isang simpleng seremonya. Doon unang nasilayan ni Salim May ang totoong lamig ng pamilyang papasukan niya. Si Dorotea Aragon, ang ina ni Nazir, ay dumating sa kasal na tila obligado lamang. Maganda pa rin ito sa kabila ng edad. Matalas ang ilong, laging maayos ang buhok, at mahigpit ang mga matang parang laging may hinuhusgahan. Nang iabot ni Salim May ang kamay niya para magmano matapos ang seremonya, malamig lamang ang naging tugon ng matanda. "So, ikaw na pala," sabi ni Dorotea. Mula ulo hanggang paa ay sinusukat siya ng tingin. "Masipag ka raw," sabi ng anak ko. Pinilit ngumiti si Salim May. "Opo, susubukan ko pong maging mabuting asawa." "Subukan mo ring huwag maging pabigat," singit naman ng kapatid ni Nazir na Viral, na noon pa man ay mayabang na ang tono. Katabi nito ang asawa niyang Juvela na nakangiting matamis pero halatang nakikisilip sa reaksyon ng iba.
Napansin niyo ni Nazir at agad hinawakan ng kamay ng asawa. May, dito ka na sa tabi ko. Pagkatapos ay malamig itong tumingin sa kapatid. Kung may problema ka, sa akin mo sabihin, huwag sa asama ko. Tumawang napilit si Virel. Relax ka, nagdibiro lang. Pero hindi biro ang lahat para kay Salim May. Sa araw ding iyon, naramdaman na niyang ang mansyon ng mga Aragon ay hindi magiging madaling tahanan. Gumanon man, pinili niyang magpakatatag, hindi dahil gusto niya ang yaman, kundi dahil mahal niya ang lalaking pinakasalan niya. Sa paglipas ng mga buwan, natutunan niya ang galaw ng bahay. Nariyan si Miren, ang matandang kasambahay na unang naging maamo sa kanya. Nariyan si Berto, ang driver ni Nazir na tahimik ngulit mapagkakatiwalaan. Nariyan din ang mga tauhan sa opisina ng pamilya at ang ilang pinsan na kung dumalaw ay parang laging may pake. Dahan-dahang ipinakilala ni Nazir kay Salim May ang ilang bahagi ng negosyo, hindi dahil gusto niyang gawing itong katulong sa pera, kundi dahil gusto niyang isama sa tunay na takbo ng buhay niya. Hindi kita binibigyan ng responsibilidad para subukan ka. Sabi ni Nazir minsang magkasama silang nagre-review ng records ng paupahan. Binibigyan kita dahil pinagkakatiwalaan kita. Tapos paano kung magkamali ako? Ngumiti si Nazir. Di magtatama tayo. Mag-asawa tayo, hindi amo at tauhan. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakaramdam si Salim May ng uri ng kapayapaang matagal niyang hinanap. Hindi man siya tanggap ng lahat, may asawa siyang kakampi. May bahay siyang hindi na tinatagusan ng ulan. May ina siyang hindi na nag-aalala sa pambili ng gamot. At may pag-asa siyang unti-unting gumaganda ang direksyon ng buhay. Pero kahit nagsisimula ng luminaw ang umaga sa mundo ni Salim May, may mga matang tahimik nang nagmamasid mula sa dilim ng mansyon. Mga matang ayaw sa kanya, mga pusong naiinggit, at mga isip na unti-unti nang binabalak kung paano siya aalisin sa landas ng yaman ng pamilyang Aragon. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang magpasalamat sa patuloy mong pakikinig. At gaya ng una, ikwento mo rin sa comment kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Ngayon, lalo nang iinit ang mga pangyayari dahil sa bahaging ito, tuluyan ng huhubarin ng ilang tao ang maskara nilang pagkabait. Hindi agad na unawaan ni Salim May ang lalim ng tinging ipinupukol sa kanya ni Dorotea at Virel sa mga sumunod na buwan matapos siyang maging ganap na bahagi ng pamilyang Aragon. Sa panlabas, maayos naman ang takbo ng mga araw. Tuwing umaga, sinasamahan niya si Nazir sa veranda para uminom ng tsaa. Pagkatapos noon, ay titingnan nila ang records ng paupahan, mga resibo ng maintenance at mga liham ng mga tenant nang mihingi ng palugit o pasasalamat. Sa hapon naman ay dumadalaw sila minsan sa foundation na tinutulungan ni Nazir, kung saan tahimik itong nagbibigay ng scholarship sa ilang anak ng empleyado at ng mga pamilyang nasalanta ng bagyo. Sa ganitong mga sandali, mas lalong nakita ni Salim May kung gaano kabuti ang asawa niya. Hindi ito mahilig magyabang. Kapag tumutulong, ayaw nitong may kamera. Kapag nagbibigay ng trabaho, gusto nitong maramdaman ng tao na pinagkakatiwalaan sila, hindi naaawa sa kanila. At marahil iyon ang dahilan kaya habang lalo niyang minamahal ang asawa, lalo namang tumitindi ang pagkainis ng iba sa loob ng mansyon. Isang umaga, habang inaayos ni Salim May ang ledger sa mini office sa ikalawang palatag, biglang pumasok si Juvela dala ang matamis nitong ngiti na halos hindi na niya mapaniwalaan. Ang sisipag naman ni Salim, sabi nito habang palingalingang tumitingin sa mga tapeles. Parang ikaw na talagang may-ari ng lahat dito. Hindi inangat ni Salim May ang ulo niya agad. Kalma lamang siyang nagsalita. Inaayos ko lang yung pinagawa ni Nazir. Lumapit pa si Juvela at tumingin sa isang folder. Ang dami palang account, ang daming pinagdadalhan ng pera. Hindi mo ba naiisip na baka masyado kang nagtitiwala? Doon lamang tumingalaw si Salim May. Sa asawa ko, hindi. Ngumiti si Juvela pero malamig ang mga mata nito. Hindi si Nazir ang tinutukoy ko. Bago pa makasagot si Salim May, ay dumating si Miren na may dalang kape at dali-daling lumabas si Juvela na tila walang sinabi. Ngulit naiwan sa isipan ni Salim May ang tono ng mga salitang iyon.
Hindi siya tanga. Ramdam niyang unti-unting inuusisa ng mga tao sa bahay ang lawak ng access niya sa pera at papeles. Mas naging malinaw ang lahat nang magsimulang lumala ang kondisyon ni Nazir. Noon ay madalas nang sumasakit ang dibdib nito, namamaga ang mga paa at madaling hingalin kahit pa ilang hakbang lamang ang lakarin. Halos linggo-linggo silang nasa ospital. Kilala na sila ng nurse, ng internist at maging ng nephrologist si Dr. Sarmiento. Sa bawat test result na lumalabas, mas bumibigat ang katahimikan sa loob ng sasakyan nilang pauwi. Kahit pilit ngumiti si Nazir, kitang-kita ni Salim May ang pagod at pangamba nito. "May," sabi ni Nazir minsang habang magkatabi sila sa waiting area, "kapag hindi ako nakarecover agad, baka kailangan mong tumulong palalo sa mga hawak kong dokumento." Napabaling agad si Salim May sa kanya. "Huwag kang magsalita ng ganyan, lalaban ka." Bahagyang ngumiti si Nazir. "Lalaban ako pero gusto kong sigurado." Hinawak niya ang kamay ng asawa. "Anong gusto mong ipasiguro?" "Kahit anong mangyari, hindi ka nila matutuklaw. Hindi ko kailangan ng proteksyon sa mga tao sa bahay na yan. Ang kailangan ko, kita." Napayuko si Nazir at mahina itong tumawa pero halatang namumuuna ang lungkot sa mata nito. "Minsan ang mahal natin, ang unang nawawala, kaya kailangan kong mag-iwan ng paraan." Hindi lubusang ipinaliwanag ni Nazir ang ibig nitong sabihin. Pero napansin ni Salem May na simula noon ay mas madalas nang dumalaw sa opisina ng mansyon si Attorney Kael Isidro Barrera. Tahimik lamang ang abogado, mahinhin, hindi palaging nakikihalo sa usapan ng pamilya. Ngunit ilang beses niya itong nakitang pribadong kinakausap ni Nazir sa library, sabay labas ng ilang brown envelope at mga dokumentong hindi ipinapakita sa iba. Napansin din iyon ni Dorotea. Isang gabi sa hapag, habang tahimik na kumakain ng lehak, biglang ibinaba ni Dorotea ang kutsara niya at tumingin kay Salem May. "Napapansin kong ikaw na lagi ang kasama ni Nazir sa lahat ng papeles," sabi nito. Sumagot si Salem May mang magalang. "Ako po ang pinapatulong niya. Maraming pwedeng magtulong sa kanya. May mga accountant, may abogado, may kapatid siya." Mabilis sumingit si Nazir. "Ako ang pumili kung sino ang pagkakatiwalaan ko, ma." Kumunot ang noo ni Dorotea. "At kailan pa naging mas mapagkakatiwalaan ng isang babaeng hindi mo naman kauri kaysa sa sarili mong pamilya?" Nanigas ang paligid ng hapag. Napatigil si Barto na noon ay nag-aabot sana ng tubig. Maging si Miren sa kusina ay tila napahinto sa pakikinig. Kalma ngulit talim na sumagot si Nazir. "Noong napatunayan kong may mga taong kapamilya ko nga, pero hindi ko kayang iwanan ng pera o pangalan nang hindi ako kinakabahan." "Anong ibig mong sabihin?" Singhal ni Virel. "Ang ibig kong sabihin," tugon ni Nazir, "hindi ako bulag." At iyon ang unang pagkakataon na hayagang nagbanggaan ang magkabilang panig sa loob ng bahay. Pagkatapos noon, mas lumamig pa ang pakikitungo ng mag-ina kay Salem May. Hindi na lamang yun simpleng pangiinsulto. May mga utos si Dorotea sa mga katulong na hindi siya isama sa ilang usapan sa bahay. May mga bisita rin biglang pinapauwi kapag siya ang humaharap. Si Virel naman ay ilang ulit magparinig na, kesyo, ang bilis daw makaakyat sa buhay ng ibang tao. Kahit si Audren na dati paminsan-minsan lang dumadalaw, ay naging madalas ang pagpunta sa mansyon at palaging may interes sa mga filing cabinet at study room. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ang mas mabigat na hamon para kay Salem May ay ang pag-aalaga kay Nazir. Naging sunod-sunod ang confinement nito. Minsan ay madaling araw siyang nagigising sa tunog ng hirap nitong paghinga. Minsan namay, hawak niya ang timba habang sumusuka ito dahil sa gamot. Wala siyang reklamo. Kahit ang sariling katawan niya rin ay halos manghina na rin sa puyat at pag-aalala, hindi niya iniwan ang asawa. Isang gabi sa ospital, habang bumabagsak ang ulan sa labas at mahina ang ilaw sa silid, marahang nagsalita si Nazir. "May? Bakit?" Sagot niya habang inaayos ang kumot nito. "Patawarin mo ako." "Saan naman ang gagaling yan?" "Sa pamilya ko." Nakatitig lamang si Nazir sa kisame. "Dinala kita sa mundo nila, pero hindi kita nailayo sa lason nila."
Umupo si Salem May sa gilid ng kama at marahang hinawakan ng mukha nito. Hindi mo kasalanan ang ugali nila at hindi ako nagsisisi na pinili kita. Napikit si Nazir. Kung mawala ako, huwag! Huminga ito ng malalim. Makinig ka muna. Kapag may ipapapirma sa'yo, huwag na huwag kang papayag nang wala si Attorney Kael. Kahit ano pa ang sabihin nila, kahit sabihin nilang para sa negosyo, para sa bangko, para sa buwis, huwag. Naningilid ang luha sa mata ni Salem May habang tumatango. Bakit ba ganyan kang magsalita? Dahil kilala ko sila. Makalipas ang 2 linggo, tuluyan nang bumigay ang katawan ni Nazir. Sa araw ng lamay, halos mawalan ng lakas si Salem May. Hindi niya inakalang kaya palang maging ganoon kabigat ang katahimikan ng isang bahay. Ang bawat sulok ng mansyon ay may alaala ng asawa niya. Ang tasa nitong paborito sa veranda, ang mga librong kalahati lang nababasa, ang jacket nitong nakasampat pa sa likod ng pintuman. Habang ang ibang tao sa paligid ay formal na nakikiramdam, siya ay parang nalulunod sa gitna ng napakaraming mukha. At sa mga oras na iyon, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Pagkatapos ng libing, halos hindi pa natutuyo ang bulaklak sa puntod ni Nazir nang simulang maglabas ng ngipin ang nasa paligid. Isang umaga, dumating si Virel sa sitting room nang may bitiw-biting folder. May ilang kailangang asikasuhin sa bangko, sabi nito na tila napakasimple ng pakay. Pirma mo lang kailangan para ma-release ang ilang pondo para sa obligasyon ni kuya. Napalingon si Salem May sa folder at saka kay attorney na wala sa paligid noon. Nasaan si Attorney Barrera? Hindi na kailangan ng abogado sa lahat ng bagay. Inis na sagot ni Virel. Pamilya tayo rito. Tahimik ngunit matagas na sumagot si Salem May. Mas lalo nga pong kailangan ng abogado kapag pamilya ang kausap. Namutla si Virel sa sagot niya. Ang yabang mo na. Hindi yabang ang pag-iingat. Mula sa malayo ay narinig nila ang tunog ng tako ni Dorotea na papalapit. Pumasok ito sa sala at inagaw ang usapan. Salem, malamig nitong sabi, hindi mo kailangang gawing mahirap ang lahat. Marami kaming inaasikaso. Kailangan lang ayusin ang mga papel. Titingnan ko po kapag nandito si Attorney Kael. Sinasabi mo bang hindi kami mapagkakatiwalaan? Doon na pabuntong hininga si Salem May. Hindi ko po sinabi yan, pero malinaw ang bili ni Nazir. Nagdilim ang mukha ni Dorotea. Huwag mong gamitin ang anak ko laban sa akin. Sa mga sumunod na araw, mas naging agresibo ang kanilang galaw. May mga papeles na iniiwan sa lamesa niya nang walang paliwanag. May mga tawag mula sa bangko na parang minamadali ang ilang hakbang. Minsan pa nga'y may notaryong biglang dumating at nagsabing may routine confirmation lang daw sa ilang account. Ngunit agad iyong pinaalis ni Salem May. Sa gitna ng lahat, si Mirin ang palihim na nagsabi sa kanya isang hapon habang nagtitimpla ng salabat. Mag-ingat ka, hiha. Iba ang tingin nila sa iyo nitong mga nakaraang araw. Parang may binabalak. Napahigpit ang hawak ni Salem May sa tasa. Ano pong narinig niyo? Sandaling nag-alinlangan si Mirin, saka bumulong. Kagabi, narinig kong sabi ni Ma'am Dorotea kay Sir Virel. Hindi pwedeng maunahan tayo ng babaeng yan. Kailangang mapapirma natin siya bago dumating ang abogado. Parang may malamig na bagay na dumaloy sa gulugod ni Salem May. Noon niya lubusang naramdaman na ang pagkawala ni Nazir ay hindi lamang nag-iwan ng lungkot sa kanya. Nag-iwan din ito ng puwang na gustong sunggaban ng mga taong matagal nang naghihintay. At isang umaga, ilang araw matapos iyon, nalipitan siya ni Dorotea nang may pilit na lambing sa boses. Salem, sabi nito, sumama ka sa akin sa lumang dahay sa probinsya. Doon na lang tayo mag-usap ng tahimik, bilang pamilya. Hindi pa alam ni Salem May na ang paanyayang iyon ang magiging simula ng pinakamadilim na araw ng buhay niya. Bago tayo tuluyang sumabak sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang manatili hanggang dulo. At gaya ng lagi, ikwento mo rin sa comment kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Sa bahaging ito, mas lalo nating makikita kung paanong ang isang babaeng muntik ng wasahin ay pwedeng unti-unting bumangon,
habang ang mga taong umapi sa kanya ay nagsisimulang mabuking sa sarili nilang kasamaan. Hindi nawala sa isip ni Salim May ang huling bilin ni Nazir habang nakaupo siya sa sasakyan ng araw na iyon, ang araw na sumama siya kay Dorotea patungo sa lumang bahay sa probinsya. Mula pa lang sa biyahe, may kung anong mabigat na pakiramdam nang nakadagan sa dibdib niya. Tahimik ang buong sasakyan. Sa harapan ay si Berto ang nagmamaneho, mulit nang makarating sila sa bungad ng lumang daan, pinaandar ni Virel ang isa pa nilang sasakyan at pilit na pinalipat si Salim May rito. "Dito ka na sa amin," sabi ni Juvela habang pinipilit ngumiti. "Mas malapit kami sa bahay, susunod na lang si Berto." Nag-alinlangan si Salim May. "Okay lang, sasama na lang ako kay Berto." Sumingit si Dorotea mula sa loob ng sasakyan. "Ano ba? Simpleng pag-uusap na nga lang, ginagawa mo pang malaking bagay. Hindi ka naman namin kakainin." Dahil ayaw niyang lumikha agad ng gulo sa daan, sumakay si Salim May. Hindi niya napansin na iyon na pala ang unang hakbang ng tuluyang paghihiwalay sa kanya mula sa mga taong pwedeng sumaklolo. Ang lumang bahay ng mga Aragon sa probinsya ay malaki, ngunit malamlam. Maluluwang ang pasilyo, makakapal ang kurtina at tila laging kulang sa liwanag kahit maliwanag ang tanghali sa labas. Pagpasok pa lamang ni Salim May ay parang may malamig ng hangin na dumampi sa batok niya. Walang kasambahay na sumalubong. Walang ibang tao sa sala, kundi sina Dorotea, Virel, Juvela at isang lalaking nakasuot ng gusot na long sleeves na agad ipinakilala ni Virel bilang notaryong si Ramil Daclan. "Kailangan lang natin itong ayusin," sabi ni Dorotea habang pinuturo ang ilang papeles na nakalatag sa mesa. Para sa bank accounts, tax clearances at transfer ng ilang obligasyon na iniwan ni Nazir. Tumigil si Salim May sa tapat ng mesa, ngunit hindi siya umupo. Tinitigan niya ang mga papeles na tila sadyang nakatalikod sa kanya ang unang pahina para hindi niya mabasa agad ang nilalaman. "Nasaan si Attorney Kael?" tanong niya. Nairapang ngumiti si Virel. "Bakit abogado agad? Pamilya tayo." "Ganon din ang sinabi ninyo nung isang araw," sagot niya. "At ganon din ang sagot ko." Lumamig ang mukha ni Dorotea. "Hindi ka ba napapagod kakasuspecha?" "Hindi pagod ang tawag doon, pag-iingat." Doon nagsimula ang tunay na init ng usapan. "Noong buhay pa si Nazir, masyado ka nang umasta," singal ni Juvela. "Ngayon namang wala na siya, parang gusto mong lahat sa iyo umikot." Tahimik na huminga si Salim May at pinilit ang sariling manatiling mahinahon. "Wala naman akong hinihingi. Kayo ang may dalang papeles. Kayo ang nagpipilit." Humakbang palapit si Virel at ibinagsak ang kamay sa mesa. "Dahil may mga kailangang ilabas na pera, hindi pwedeng nakatenga ang lahat dahil sa kabagalan mo. Kung legal at maayos ang mga yan, bakit ayaw ninyong ipadaan kay Attorney Barrera?" Wala nang nagsalita sandali. Sa katahimikang iyon, lalo lamang naging malinaw kay Salim May na hindi simpleng family matter ang pakay nila. May minamadali ang mga ito, may nais kunin, at hindi iyon pabor sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali ay pilit siyang pinaupo ni Dorotea sa sofa at pinaharap sa mesa. Inilapit ni Ramil ang dokumento at itinuro ang pahina kung saan siya raw dapat pumirma. Ngunit kahit sa mabilis na sulyap, may ilang salitang nahuli ang mata ni Salim May. Assignment of authority, voluntary release, signatory waiver. Hindi man siya abogado, sapat ang alam niya para maramdamang hindi iyon karaniwang bank confirmation lamang. "Mali ito. Hindi ito ang sinabi ninyo." Biglang tumayo si Virel. "Pipirma ka na lang. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na tong tapos." Tumayo rin si Salim May at umatras ng isang hakbang. "Hindi ako pipirma. Tawagin niyo si Berto. Uuwi na ako." At doon tuluyang nahulog ang mga maskara. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Hinawakan siya ni Juvela sa braso. Sumunod si Virel sa kabila. Napasigaw si Salim May habang pinipilit kumawala. "Ano ba? Bitawan niyo ako!" Ngulit higit na nakakatakot ang nangyari kay Dorotea. Imbes na pigilan ng kaguluhan, mabilis itong lumakad patungo sa kusina at bumalik na may hawak na maliit na mangkok. Noong una, hindi iyon naunawaran ni Salim May. Ngunit nung lumapit ang matanda at dumampi sa ilong niya ang matapang na amoy ng dinurog na siling labuyo, nanlaki ang mga mata niya. "Kung hindi ka pipirma ng maayos," malamig na sabi ni Dorotea, "gagawa tayo ng paraan para hindi ka na makapagmatigas." "Ma, tama na," tila kinakabahang sabi ni Ramil. "Tumahimik ka," putol ni Dorotea.
Bago pa tuluyang makaiwas si Salem May, buong puot na ibunudbod ni Dorotea ang dinurog na sili sa mga mata niya. Isang nakakabinging sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Salem May. Pakiramdam niya ay biglang nagliyab ang buong mukha niya, parang may apoy na isinisiksik sa loob ng kanyang mga mata. Nawalan siya ng balanse. Pilit niyang kinukuskos ang mukha niya, ngunit lalo lamang lumalala ang hapdi. Hindi na niya maaninab ang paligid. Ang naririnig na lang niya ay ang magulong yabag, ang pasigaw na utos ni Virel at ang nanginginig na tinig ni Juvela. "Hawakan mo siya! Hawakan mo ng maigi!" "Nazir! Tulungan niyo ako!" sigaw ni Salem May. Kahit siya mismo alam iyon, instinct na lamang ang pagbanggit ng pangalang pinakamalapit sa puso niya. Pilit siyang pinabalik sa sofa, ngunit sa gitna ng matinding sakit ay nagsumikap siyang lumaban. Nangangapa siya sa mesa, nahawakan ng isang folder at buong lakas iyong itinulak. Kumalat ang mga papel sa sahig. May baso ring nabasag. Narinig niyang napumura si Virel. "Buisit! Ayusin niyo siya!" Hindi alam ni Salem May kung paano siya nakakuha ng lakas sa gitna ng halos di masukat na hapdi, ngunit sa bawat segundong lumilipas ay iisa lamang ang nasa isip niya. Kapag nagpahawak siya, kapag napilitan siya, baka tuluyan siyang mawalan hindi lang ng paningin kundi ng karapatan sa lahat ng iniwan ni Nazir. Kaya sumigaw siya ng sumigaw. "Berto! Tulong! Tulong!" Sa labas ng bahay, hindi pala tuluyang nakaalis si Berto. Bagamat sinabihan siyang mamaya na lang bumalik, nagduda siya sa tagal ng pag-uusapan at sa paraan ng pagkakadiskaryal ng sasakyan kanina. Sa kusina naman, naroon pala sina Pelon Artiaga at Heselin, ang hardinero at kusinera ng lumang bahay na parehong nanigas sa takot nung marinig ang kaguluhan mula sa sala. "Ano yun?" bulbul ni Heselin. Nanginginig ang kamay habang hawak ang sandok. "May nangyayaring masama," sagot ni Pelon. "Hindi normal ang sigaw na yun." Noong muling marinig ang nakakabinging hiyaw ni Salem May, hindi na nagdalamang isip si Pelon. Mabilis itong tumakbo sa gilid ng bahay at sumenyas kay Berto sa may garahe. Sabay silang sumugod papasok. Pagbukas pa lang nila ng pinto ng sala, bumungga kay Berto ang esenang hindi niya makakalimutan. Si Salem May na nakalugmok sa sahig, kapwa kamay sa mukha, umiiyak at sumisigaw sa sakit. Si Virel na nakatayo sa tabi ng nagkalat na papel, si Dorotea na humihingal pa sa galit, at si Juvela na tila nayanig sa sarili niyang ginawa, ngunit hindi pa rin gumagalaw para tumulong. "Anong ginawa niyo?" Sigaw ni Berto. "Lumabas ka rito!" Utos ni Virel. Ngunit hindi na umatras si Berto. Lumapit siya agad kay Salem May at pinalalayan itong tumayo. Nanginginig ang babae. Halos hindi na niya maidilat ang mga mata. Pula ang buong paligid yang talukap nito at halos hindi maipaliwanag ang sakit sa mukha. "Sir Berto, hindi ako makakita! Hindi ako makakita!" Iyak ni Salem May. "Dali na natin sa ospital!" Sigaw ni Heselin. Mabilis silang kumilos. Habang si Pelon ang humarang sa tangkang paglapit muli ni Virel, si Berto at Heselin ang nagdala kay Salem May palabas ng bahay. Habang isinasakay siya sa kotse, walang tigil siya sa pag-iyak at paghingi ng tubig. Ngunit maging ang simpleng pagpatak ng tubig sa kanyang mata ay nagdulot ng mas matinding hapdi. Sa biyahe ay tumawag si Berto kay Attorney Kael at halos pautal ang boses nito sa galit at kaba. "Attorney, si Ma'am Salem, sinaktan nila, sili po sa mata, pilit pinapapirmahan." Sa ospital, agad siyang sinalubungan ng emergency team. Tinignan ng doktor ang mga mata niya, linisin ang mga ito ng paulit-ulit at binigyan siya ng gamot para maibsan ang pamamaga at pinsala sa cornea. Ilang beses siyang napasigaw habang nililinis ang mga mata niya. Nasa gilid lamang si Berto, hawak ang nanginginig niyang kamay. "Lalaban ka, ma'am!" Paulit-ulit na sabi nito. "Huwag kang bibitaw." Makalipas ang halos 2 oras, dumating si Attorney Kael na halatang nagmamadaling bumiyahe mula Maynila. Kasunod nito ang ophthalmologist na si Dr. Giselle Torcan na inimbitahan agad ng ospital para tignan ang lawak ng pinsala. Malubha ang iritasyon. May paso ang surface ng mata dahil sa sili. Posibleng bumalik ang paningin, ngunit may ilang araw o linggo ng matinding paglabo at pagiging sensitibo sa liwanag. Nang marinig iyon ni Salem May, tila lalo siyang nanghina.
Ibig sabihin ba nito, pwede akong mabulag? Mahinang tanong niya. Hindi nagsinungaling si Dr. Yesel. Pansamantala ang inaasahan natin, pero kailangan nating bantayan ng mabuti. Ang mahalaga, nadala ka agad dito. Tumulo ang luha sa gilid ng mata ni Salem May, ngunit hindi na siya sumigaw. Sa unang pagkakataon matapos ang pangyayari, katahimikan ang bumalot sa kanya. Ang katahimikan nagmumula sa sobrang sakit, sobrang takot, at sobrang pagkadismaya sa mundong akala niya ay maaari pa niyang pakisamahan. Gabing iyon, habang mahina ang ilaw sa silid ng ospital at may bindahe pa ang mga mata niya, narinig niya ang boses ni Attorney Kael sa tabi ng kama. Salem, maingat nitong sabi, "Nandito ako, ligtas ka na." Napakapit siya sa kumot. "Attorney, gusto nila akong papirmahin. Hindi ko nabasa, hindi ko nakita." At hindi ka nila napirmahan. Iyon ang mahalaga. Paano kung maulit? Paano kung bumalik sila? Hindi agad sumagot si Attorney Kael. Maya-maya ay narinig niya ang mahinang paghugot nito ng hininga. Hinding-hindi na kita ibabalik sa bahay na iyon nang walang proteksyon. At may mga bagay na kailangan ko nang ipakita sa iyo sa tamang panahon. May iniwan si Nasir na hindi nila alam. Sa unang pagkakataon matapos ang dilim na ibinuhos sa kanyang mga mata, may bahagyang liwanag na sumagi sa loob ni Salem May. Hindi pa iyon paghihilom, hindi pa iyon tagumpay, ngulit iyon ang simula ng isang pagbabago. Dahil mula sa gabing iyon, hindi na siya basta-bastang biyuda na iniisip nilang kayang takutin at pilitin. Isa na siyang babaeng may dahilan para lumaban at may lihim na proteksyon na iniwan ng asawang sinubukang nilang ipagkait sa kanya. Bago tayo dumako sa susunod na yugto ng ating istorya, nais ko munang batiin ang bawat isa sa inyo na patuloy na nakikinig. At gaya ng dati, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Sa bahaging ito, mararamdaman natin ang bigat ng katahimikan bago ang malaking pagyanig, dahil darating na ang araw na akakalain kontrolado ng masasama ang lahat. Pero sa isang pagbasa ng huling habilin, unti-unting babagsak ang mundong pinaghirapan nilang itayo sa kasakiman. 3 linggo matapos ang pinakamadilim na araw ng buhay ni Salem May, nasa loob siya ng isang tahimik na guest house na pinapangasiwaan ng mga madre sa likod ng lumang kumbento ni Sister Amelita. Hindi iyon kasing laki ng mansyon ng mga Aragon, ngunit mas mapayapa roon kaysa sa anumang lugar na natirhan niya mula nang mamatay si Nasir. May maliit na hardin sa gitna. May mahabang pasilyong amoy bagong walis, at may silid siyang tinatamaan ng malambot na liwanag tuwing umaga. Doon siya unti-unting nagpapagaling. Hindi pa ganap ang pagbalik ng paningin niya, ngulit hindi na rin tulad ng una na puro apoy at dilim ang nasa harap niya. Sa tulong ng gamot at patak na ibinigay ni Dr. Yesel Torcan, dahan-dahang luminaw ang mga hugis. Nakakakita na siya ng liwanag, anyuno, at ilang malalapit na bagay kung hindi masyadong maliwanag ang paligid. Kailangan pa rin niyang sumuot ng salaming proteksyon at umiwas sa sikat ng araw. Pero sa bawat araw na dumaraan ay may kaunting improvement na hindi niya inakalang maaabot pa. Isang umaga, nakaupo siya sa maliit na mesa na may bintana habang dahan-dahang hinihigop ang mainit na salabat na ihinanda ni Sister Amelita. Naroon si Attorney Kael, tahimik na nagbubukas ng leather folder na matagal na niyang hindi ipinapakita kay Salem May ng buo. "Handa ka na bang marinig ang ilang bagay na hindi ko pa pwedeng sabihin noon?" Tanong ng abogado. Bahagyang napahigpit ang hawak ni Salem May sa tasa. "Kung tungkol ito kay Nasir, matagal ko na pong gustong marinig." Saglit na tumingin si Attorney Kael sa kanya, saka maingat na inilapag sa mesa ang ilang dokumento. Bago pa lumala ang sakit ni Nasir, ilang beses niya akong kinausap ng pribado. Hindi lamang tungkol sa negosyo, tungkol sa iyo. Hindi agad nakapagsalita si Salem May. Ang pangalan yun pa lang ay parang muling nagpapabigat sa dibdib niya. Alam niyang may mga taong naghihintay lang na mawala siya para unti-unting sunggaban ng lahat, patuloy ni Attorney Kael. At hindi lang basta ari-arian ang nasa isip niya, ikaw mismo ang iniisip niyang unang tatargetin. Napatungo si Salem May.
kilala niya talaga sila. Oo, sagot ng abogado. Mas matagal kaysa sa inaakala mo. Mula sa folder ay naglabas si Attorney Kael ng isang sealed copy ng legal instructions, ilang bank certifications at isang handwritten note na may pamilyar na sulat kamay. Kahit hindi pa gaanong kalinaw ang paningin niya, nakilala agad ni Selah May ang titik ni Nasir. Hindi ko pa mababasa ng maayos, mahina niyang sabi. Kaya babasahin ko sa'yo, tugon ni Attorney Kael. At doon nagsimula ang pagbubukas ng lihim na matagal palang inihanda ni Nasir. Hindi pala basta-bastang nakapangalan sa pamilya Aragon ang pinakamamahaling bahagi ng pera at ari-arian. Habang ang akala ng lahat ay pantay-pantay lamang hahatiin ng mga kayamanan, may mga assets palang matagal nang inilipat ni Nasir sa isang protektadong estate structure bago pa siya tuluyang manghina. May ilang apartment complex na nakaseparate sa family business, may trust fund para sa foundation, at higit sa lahat, may isang legal clause na otomatikong magpapatupad ng malawak na pagbabago sa hatian kung mapapatunayang may coercion, pandaraya o pananakit na ginawa laban sa legal na asawa niya. Namilog ang mga mata ni Selah May sa likod ng salamin. Ibig sabihin, alam niyang may gagawin sila? Hindi niya alam ang eksaktong gagawin, pero alam niyang may susubok. Sa mga sumunod na araw, yun ang naging sentro ng paghahanda nila. Habang si Selah May ay nagpapagaling, si Attorney Kael naman ay tahimik na nagtitipon ng mga ebidensya. Kumuha siya ng certified medical reports mula kay Dr. Rizel. Kinausap niya si Berto, Pelon at Heselin para sa sworn statements. Tinipon niya rin ang mga CCTV records sa labas ng lumang bahay, ang call logs ni Berto at ang timeline ng pangyayari nung araw na tinangkang papirmahin si Selah May. Samantala, sa kampo ni na Dorotea, nagkakagulo na rin ang hindi nila inaasahan. Nakarating kay Selah May ang ilang balita sa pamamagitan ni Miren na minsan ay bumibisita sa guest house para magdala ng lugaw, prutas at mga balitang hindi man masaya ay mahalagang malaman. Ayon kay Miren, mula nang hindi na nila makita si Selah May sa mansion, naging mainit ang ulo ni Virel. Palipat-lipat ito ng opisina, galit sa mga empleyado at paulit-ulit na tinatanong kung nasaan ang ibang kopya ng ilang dokumentong hinahanap niya. Si Jovela naman ay kabado raw at halos hindi makatulog. Samantalang si Dorotea, bagamat pilit pa ring matatag sa harap ng mga tao, ay mas lalo raw tumalim ang dila at naging marahas kahit sa mga tauhan. Mistulang may hinahabol silang hindi na nila maabot. Bulong ni Miren minsang nagkausap sila sa hardin ng kumbento. May alam ba sila sa testamento? Tanong ni Selah May. Umiling ang matanda. Mukhang akala pa rin nila kapag pinilit nilang pumirma ka noon, makokontrol na nila ang lahat. Doon tahimik na napapikit si Selah May. Sa unang pagkakataon matapos ang trahedya, hindi na lamang takot ang nararamdaman niya. May kasama na yung kakaibang lakas. Hindi siya natutuwa sa magiging pagbagsak ng iba, pero unti-unti niyang inuunawaan na may mga laban na hindi pwedeng iwasan kung ang katapat mo ay mga taong walang hangganan ng kasakiman. Paglipas ng halos isang buwan, ipinatawag na ni Attorney Kael ang lahat para sa formal na pagbasa ng huling habiin ni Nasir Aragon. Hindi iyon ginanap sa mansion, hindi rin sa ancestral house. Pinili ni Attorney Kael ang conference room ng sarili niyang law office sa Lucena, isang neutral na lugar, maayos ang security at hindi kontrolado ng kaalinman sa pamilya. Noong umagang iyon ay maaga pa lamang ay ramdam na ni Selah May ang bigat ng araw. Maingat siyang binihan ni Sister Amelita ng simpleng pero elegante niyang damit na cream-colored. Nakapulupot pa rin ang manipis na scarf sa leeg niya at suot pa rin niya ang protective glasses. Ngunit sa unang tingin pa lamang ay halatang hindi na siya ang babaeng lugmok sa sahig na umiiyak sa sakit noong nakaraang linggo. Bago siya umalis, hinawakan ni Sister Amelita ang kanyang mga kamay. Anak, Sabi ng madre, huwag mong hayaang kainin ka ng galit, pero huwag mo ring hayaang yurakan ka ulit. Tumango si Selah May. Hindi na po ako babalik sa dati. Sa law office, isa-isa nang dumarating ang mga taong matagal nang umiikot sa buhay at bangungot niya.
Nandun si Dorotea, nakasuot ng mamahaling itim na dress, ngunit kahit gaano pa kaayos ang bihis nito, ay halatang may bakas na ng puyat at pagkainis sa mukha. Nandoon si Virel, na mahigpit ang panga at hindi mapakali ang tingin. Nasa tabi nito si Juvela, na halatang pilit pinananatili ang dating mapagkunwaring Pino ang anyo. Dumating din si Odren at ilang malalayong kamag-anak na umaasang may bahagi sa anumang babasahin. Sa likuran, naroon sina Berto at Miren bilang suportang tahimik kay Seila May. Dumating din si Dr. Giselle bilang posibleng professional witness kung kakailanganin. Pagpasok ni Seila May sa silid, tumahimik ang lahat. May ilang matang nagtaka, may ilang nanliit, at may ilang nagsimulang kabahan. Akalain mo yun, nakakadalo pa pala. Marahang bulong ni Juvela kay Virel, ngunit sapat ang lakas para marinig ni Seila May. Hindi siya sumagot. Tahimik lamang siyang naupo sa tapat ng mahabang mesa sa kanan ni Attorney Kael. Makalipas ang ilang sandali, sinimulan ng abogado ang formal na proseso. Ang pagpupulong na ito ay para sa pagbasa ng Last Will and Testament ni Ginoong Nazir Tadeo Aragon, mahinahong sabi ni Attorney Kael. Lahat ng narito ay inaasahang makikinig ng maayos. Anumang pagtutol ay maaaring ihain sa legal na paraan pagkatapos ng pagbasa. Nakita ni Seila May mula sa gilid ng paningin niya kung paanong napasandal si Dorotea at pasimpleng tumingin kay Virel na tila ba umaasang karaniwang hatian lamang ang maririnig nila. Ngunit sa pagbukas pa lamang ng unang pahina, ramdam na agad ang kakaibang bigat ng dokumentong iniwan ni Nazir. Unang binasa ang ilang ordinaryong bahagi, ang mga personal na gamit na ipinamana sa Foundation Archives, ang taunang tulong sa ilang scholars, ang pensyon para sa ilang empleyadong matagal nang nagsisilbi. Nagulat si Miren nang banggitin ang pangalan niya at sabihing may inilaan sa kanya si Nazir na maliit na bahay at habang buhay na allowance bilang pasasalamat sa tapat niyang serbisyo. Napahikbi ang matanda at mabilis na nagpunas ng luha. Ngunit hindi pa iyon ang tunay na bagyong darating. Huminto sandali si Attorney Kael, saka kinuha ang susunod na annex. Mas tumalim ang katahimikan sa silid. Ngayon, sabi niya, babasahin ko ang espesyal na probisyon na pinasama ni Ginoong Nazir Aragon sa kanyang testamento ilang buwan bago siya pumanaw. Hindi maipaliwanag ni Seila May ang kakaibang tibok ng dibdib niya habang binubuksan ng abogado ang pahina. Sa magkabilang dulo ng mesa, naramdaman niyang tila humigpit ang paghinga ni na Dorotea at Virel, parang may kung anong mabigat na bagay na nakabitin sa hangin at naghihintay lang bumagsak. At bilang bahagi ng aking huling habilin, malakas na binasa ni Attorney Kael, anumang pagtatangka ng sinumang kamag-anak, kinatawan o sinumang may kaugnayan sa pamilyang Aragon na pilitin, linlangin o saktan ng aking legal na asawa na si Seila May Vergara Aragon ay magreresulta sa agarang pagkawala ng kanilang karapatan sa malaking bahagi ng aking mana. Bago pa matapos ng abogado ang buong pangungusap, kitang-kita ni Seila May ang paninigas ng mga mukha ni na Dorotea at Virel. At doon niya unang naramdaman na ang araw na ito ay hindi na basta pagbasa ng testamento lamang. Ito ang simula ng tuluyang pagyanig ng pamilyang minsang naniwala na sila ang may hawak ng kapalaran niya. Bago tayo tuluyang dumako sa huling bahagi ng ating istorya, nais ko munang pasalamatan ng bawat isa sa inyong nakinig at sumubaybay hanggang dito. At gaya ng lagi, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Sa wakas na ito, hindi lang natin makikita ang pagbagsak ng kasamaan, makikita rin natin kung paanong isang babaeng halos mawalan ng paningin ay muling makakakita ng liwanag, hindi lang sa kanyang mga mata, kundi sa direksyon ng kanyang buhay. Nanatiling nakabukas ang folder sa harap ni Attorney Kael habang unti-unting bumibigat ang hangin sa conference room. Pagkatapos niyang basahin ang espesyal na probisyong nagtatanggal ng karapatan ng mana ng sinumang napatunayang nanakit o nanlinlang kay Seila May, tila walang sinuman ang agad makahinga ng maayos. Kahit si Odren, na kanina papakuyom-kuyom ang kamay sa pag-asang may mapapala sa habilin, ay napatingin ng paulit-ulit kina Dorotea at Virel na tila bang biglang napagtanto ang lalim ng problema.
Attorney Barrera, tutol ako dyan. Mariing nasabi ni Dorotea, gawat may bahagyang panginginig na ang boses nito. Napakabigat ng paratang na yan. Hindi pwedeng ibatay sa sabi-sabi lamang ang pagkawala ng karapatan ng pamilya. Hindi agad sumagot ang abogado. Sa halip, mahinahon niyang inilabas ang isa pang set ng papel mula sa folder at iniharap sa mesa. Hindi po ito sabi-sabi lamang, Ginang Dorothea, sagot ni Attorney Kael. May kalakip pong medical records, sworn statements ng mga nakasaksi at timeline ng pangyayari. At kung gugustuhin pa ninyo, maaari itong dalhin sa mas formal na proseso sa hukuman. Nakita ni Salem May ang pamumutla ni Juvela. Mabilis nitong nilingon si Vailel, ngunit ang lalaki ay nakatitig lamang sa mesa. Matigas ang panga at halatang pilit na pinipigil ang galit. Sa tabi naman nito, si Dorothea ay nagsimulang huminga ng mabilis, ngunit pinipilit pa ring panatilihin ang anyo ng isang inang may dignidad. Nagpatuloy si Attorney Kael sa pagbabasa. Ayon sa habilin ni Ginoong Nazir Aragon, anya, ang pinakamalaking bahagi ng liquid assets, kabilang ang ilang trust-protected bank deposits, 2 apartment complex sa Batangas, at ang controlling share sa Aragon Holding and Leasing Corporation, ay ilalagay sa ilalim ng estate structure na pamamahalaan ni Salem May Zergara Aragon bilang sole managing trustee. Parang may sumabog sa loob ng silid. Ano? Napalakas na sabi ni Vairel, sabay tayo sa kinaupuan. Imposible yan. Ako ang kapatid niya. At ako ang ina niya. Singit ni Dorothea. Halos pumuyok na ang boses. Paanong ang babaeng iyan ang bibigyan ng kapangyarihan sa lahat? Tahimik na ibinaba ni Attorney Kael ang papel at tumingin sa kanilang dalawa. Hindi po lahat ang nakasaad. May mga inilaan pa rin sa bawat legal heir. Ngunit ang kapangyarihang mamahala at magpasisya sa pinakamalalaking ari-arian ay malinaw na ipinagkatiwala kay Salem May. At may kondisyon ding mawawala ang bahagi ng sinuman na mapapatunayang sangkot sa coercion, fraud o pananakit. Hindi pwede yan, sigaw ni Vairel. Hindi niya pwedeng ibigay sa babaeng yan ang pinaghirapan ng pamilya. Hindi na nakapagpigil si Salem May. Sa unang pagkakataon sa buong pagbabasa, nagsalita siya ng malinaw at direkta. Hindi ko hiningi ang alinman dyan. Habang kayo'y nag-iisip kung paano kukunin ang pera niya, ako ang nagbantay sa kanya sa ospital. Ako ang pumalit sa mga gabing wala siyang makasandal. Ako ang naghugas ng suka, nagbilang ng gamot, at humawak ng kamay niya nang alam naming pwede na siyang mawala. Huwag niyo akong kausapin na parang ako ang dumukot ng anumang iniwan niya. Tumahimik ang silid. Maging si Dorothea ay tila walang agad maisagot. Ngunit bago pa tuluyang maubos ang lakas ng mga nagsasabwatan, kinuha ni Attorney Kael ang huling annex sa folder. May isa pa pong kalaki pang testamento. Isang sulat kamay na liham ni Ginoong Nazir para sa mga naririto. Naramdaman ni Salem May ang pag-init ng kanyang dibdib. Kahit hindi pa perpekto ang kanyang paningin, alam niyang ito ang sulat kamay ng lalaking minahal niya ng buong buo. Marahang binasa ni Attorney Kael ang laman nito. Kung binabasa na ito, ibig sabihin ay wala na ako sa piling ninyo. At kung umabot man sa puntong kailangan ng buksan ng espesyal na probisyon nito, malamang ay nangyari na ang ikinatatakot kong matagal ko nang nakikita sa sarili kong pamilya. Sa bawat salitang binabasa, lalong bumibigat ang katahimikan. Nakita ko kung paanong tumingin ang ilan sa inyo kay Salem May, hindi bilang asawa ko, kundi bilang hadlang. Kaya inayos ko ang testamento ko hindi para parusahan kayo dahil lamang sa hindi nyo siya tanggap, kundi para pigilan kayo kung sakaling piliin yung saktan, linlangin, o gamitin ang pagkawala ko para yurakan ng taning taong nagmahal sa akin ng walang hinihinging kapalit. Napayo ko si Salem May. Kahit ilang beses pa niyang subukang maging matatag, may ilang sugat na hindi pa rin napipigilan ng pagluluha kapag muling binubuksan. Kung si Salem May ang may hawak ng tiwala ko, hindi iyon dahil wala akong pamilya, kundi dahil sa lahat ng taong nakapaligid sa akin, siya ang tanging hindi kailanman nagpakita ng gutom sa pera ko. Pagsapit sa bahaging iyon, kitang-kita ng hina si Dorothea. Umupo itong muli ng marahan, ngunit hindi na nito mapigilan ang pagnininig ng kamay. Samantalang si Vairel ay tila gustong sumingit sa pagbabasa, ngunit alam nitong anumang sasabihin niya ay lalo lamang magpapatibay sa pagtingin ng lahat na siya talaga ang tinutukoy sa liham. Nang natapos ang pagbabasa, wala nang maingay, wala nang pakunwaring dignidad. Nandoon na lamang ang mapait na katotohanan na iniwan ng yumao.
na bago pa man siya mamatay, ay nabasa na niya ang kasakiman ng mga taong dapat sana ay pinakamalapit sa kanya. Hindi doon nagtapos ang lahat. Paglabas pa lamang nila sa law office, agaran ng kumilos si Attorney Kael sa legal na proseso. Inihain niya ang mga complaints na may kaugnayan sa pananakit, attempted coercion, at fraudulent preparation of documents laban kina Dorothea, Vairel, Juvela, at kay Ramil Daclan, na notaryo na nakisangkot sa plano. Hindi naging mabilis ang laban. Inabot ito ng mga buwan, may mga hearings, may mga tawag at may mga tangkang ayusin sa tahimik na paraan, at may ilang taong biglang lumapit kay Salem May para kumbinsihin siyang umatras na lamang kapalit ng malaking halaga. Pag-isipan mo. Minsang, sabi ng isang middleman na ipinadala raw ng kampo ni Vairel, kung tatanggapin mo ang alok, wala nang gulo. May pera ka na, tahimik ka pa. Nakatayo noon si Salem May sa loob ng Nazier Hope Center na nooy pinaparenovate pa lamang mula sa lumang community building na binili gamit ang bahagi ng trust funds. Tahimik siyang tumingin sa lalaki bago sumagot. Hindi ako nakikipagtawaran sa mga taong akalay may presyo ang dinanas ko. At tuluyan na niyang pinasarado ang pinto. Kasabay ng usad ng kaso ay ang unti-unti ring pag-ayos ng buhay niya. Hindi man ganap na bumalik sa dati ang linaw ng kanyang paningin, sapat na ang naibalik upang makapagbasa siya ng dahan-dahan, makalakad ng hindi nangangapa, at makapirma sa mga papeles ng hindi na nanginginig ang kamay niya sa takot. Sa tulong ni Dr. Yisel, gumaan ang kalagayan ng mga mata niya. Sa tulong ni Sister Amelita, gumaling ang sugat sa loob ng kanyang puso. At sa tulong ni Berto, Miren, Tibin, Mazier at ng iba pang tapat na taong nakilala niya sa panahon ng kanyang pagkawasak, natutunan niyang may buhay pala pagkatapos ng matinding pagdurusa. Ginamit niya ang kapangyarihang iniwan sa kanya ni Nazier hindi para maghigante, kundi para magtayo. Ang Nazier Hope Center ay naging tahanan ng mga byuda, inabusong babae, at mga kabataang nangangailangan ng scholarship. Ang maliit na livelihood project na dati eksperimento lamang ay naging maayos na programa para sa pananahi, baking at bookkeeping. Si Tibin ang tumulong sa logistics, si Mazier ang humawak sa scholarship records, si Berto ang naging tagapangasiwa ng transport at supply deliveries. Si Miren, kahit may edad na, ay naging parang ina ng buong sentro. Palaging may dalang sabaw, payo, o simpleng haplos sa balikat ng mga babaeng bagong dating sa shelter. Minsan, habang pinagmamasdan ni Salem May ang ilang dalagang natututong manahi sa multipurpose hall, napangiti si Sister Amelita. "Anak," sabi nito, "ang akala nila noon nang binulag ka nila, doon matatapos ang mundo mo. Hindi nila alam, doon pa lamang magsisimulang lumawak." Napatingin si Salem May sa mga babae sa loob ng hall, sa mga batang tumatakbo sa bakuran, at sa malaking tarp na may nakasulat na pangalan ng sentrong ipinangalan niya sa asawa. "Oo nga po," marahan niyang sagot. "Akala ko rin dati katapusan ko na yon." Pero minsan pala, ang pinakamasakit na ginawa sa iyo ng tao, yun din ang magtutulak para hindi ka na bumalik sa pagiging mahina. Pagkaraan ng mahigit 2 taon, dumating ang malinaw na resulta ng mga fasong isinampa. Si Vairel ay nahatulan sa mga kasong may kaugnayan sa coercion at fraudulent acts, bukod pa sa ilang financial irregularities na nahukay nang maimbestigahan ang mga transactions niya sa negosyo. Tuluyan siyang nawalan ng karapatan sa malaking bahagi ng mana ni Nazier at nawala rin ang natitira niyang impluensya sa negosyo ng pamilya. Si Juvela ay napatunayang kasabkwat at humarap sa parusang legal at sanlipunan. Iniwan siya maging ng ilang dati niyang kaibigan sa sosyedad. Si Ramil Daclan naman ay nasuspende at nasangkot sa hiwalay na imbestigasyon bilang notaryo na pumayag sa maling proseso. Si Dorothea naman, dahil sa edad at kalagayan, ay hindi nakulong ng matagal tulad ng iba, ngunit tuluyan siyang naalis sa anumang kontrol sa kayamanan at pangalan ng pamilya. Naiwan sa kanya ang maliit na support provision na sadyang inilaan ni Nazier para hindi naman siya tuluyang mapabayaan bilang ina. Ngunit wala na siyang kapangyarihan, wala na ring natitirang takot na naidudulot ang kanyang pangalan sa sinuman. Minsan, isang hapon, humarap si Salem May sa maliit na receiving area ng law office. Hindi na ito kasing tindig ng dati.
Wala na rin ang matalim at nagyayelong aura na unang ikinatakot niya. Para na lang itong matandang babaeng unti-unting linamon ng sarili niyang pagkakamali. "Salem," mahina nitong sabi. Tahimik lamang siyang tumingin. "Hindi ko inaasahang aabot tayo rito." Bahagyang napuntong hinga si Salem May. "Ako rin po." Sandaling natahimik si Dorotea bago ibuka ang bibig na tila hirap na hirap sabihin ang mga salitang kailanman ay hindi niya inakalang lalabas sa kanyang bibig. "Patawad." Hindi agad sumagot si Salem May. Maraming alaala, sigaw, hapde, at dilim ang bumalik sa isip niya sa iisang salitang yon. Ngunit sa huli, pinili niyang maging totoo. "Pinapatawad ko po kayo bilang tao, pero hindi na maibabalik ang tiwala at hindi na rin mababago ang ginawa ninyo." Napapikit si Dorotea, tumango. Wala na itong naisagot pa. At doon nagkaroon ng ganap na wakas ang anino ng pamilyang minsang naghari sa takot niya. Sa huling tagpo ng kwento, makikita si Salem May sa entablado ng bagong gusali ng Nazir Hope Center sa araw ng 3 anibersaryo nito. Mas maliwalas na ang kanyang mukha. Suot pa rin niya paminsan-minsan ang salaming proteksyon sa matinding sikat ng araw, ngunit kaya na niyang tumingin ng diretsyo sa mga taong kaharap niya. Sa ibaba ng entablado ay naroon sina Sister Amelita, Attorney Kayel, Dr. Yesel, Berto, Miren, Tibin, Maizir at 12-12 ng scholars at kababaihang natulungan ng sentro. Sa harap ng lahat, hinawakan niya ang mikropono at ngumiti. "Marami pong salamat sa lahat ng naniwala na may buhay pagkatapos ng sakit," sabi niya. Itinayo ang lugar na ito hindi lang para alalahanin ang isang mabuting tao na nawala, kundi para patunayan na walang sino man ang may karapatang sirain ang paningin, dangal at kinabukasan ng kapwa para lang sa pera. Napatingala siya saglit sa langit, tila kinausap sa katahimikan ang alaala ni Nazir. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. "May mga sugat pong hindi na tuluyang nawawala, pero may mga sugat ding pwedeng maging daan para makita natin kung gaano tayo kalakas." Sa ibaba, pumalakpak ang mga tao. May ilang umiiyak, may ilang nakangiti. At sa gitna ng lahat ng iyon, malinaw kay Salem May na tuluyan ang nagbago ang direksyon ng buhay niya. Mula sa babaeng sinubukang bulagin para maagawan ng pirma at pera, naging babae siyang hindi na kayang takutin, bilin o yurakan ninuman. At sa wakas, dumating din ang malinaw, makatarungan at marangal na katapusan ng madilim na kabanatang minsang sumubok bumura sa kanya. Ngunit sa halip na mabura, lalo lamang luminaw ang kanyang pangalan, ang kanyang dangal at ang liwanag na iniwan nila ni Nazir para sa iba.